iniiwasan kong mag-wheat feeding. Pinaka main reason is ayaw kong mapanisan ng feeds, mga kabagis. Ayaw kong magsayang ng feeds. Kasi yes, good morning. Welcome back to my YouTube channel, mga kabagis. Nandito tayo ngayon, nagpapaligo na naman kasi tapos tayong kumain. Tapos na silang umagahan. Yan. Maraming na mahina yung ating boses. Ganyan na talaga yung boses natin, mga kabagis. So pagpasensyahan nyo na yung ating boses, no? Kasi ganyan na talaga yan. Hindi na talaga yan mabago. Alright. So ang topic natin is bakit ako umiiwas sa pagpapakain ng wheat feeding, even if alam natin na maganda ang wheat feeding sa mga alaga natin na fatteners. Kasi unang-una, may tubig na, no? Mas mabilis ang ng baboy pag-digest ng feeds. Kung mabilis yung pag-digest ng feeds, mga kabagis, maganda yan sa kanilang katawan at mabilis ang pag-expand ng katawan at paglaki ng baboy. Pero bakit ang ginagawa ko ngayon is dry feeding pa rin kahit papaano, or kahit alam ko na maganda ang wet feeding. So ito yung ating sasagutin, mga kabagis, at explain at i-share natin ngayong umaga sa ating upload. Napakalaki na, no? So just keep on watching. At mga kabagis, kung first time nyo pa lang at napadaan kayo sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-like, comment at i-consider yung i-subscribe yung ating YouTube channel para updated kayo daily sa ating ginagawang pag-document ng ating inaalagaang mga fatteners. So ngayon tatlo lang po sila, and just keep on watching. Going back sa topic na bakit iniiwasan kong mag-wheat feeding, pinaka main reason is ayaw kong mapanisan ng feeds, mga kabagis. Ayaw kong magsayang ng feeds. Kasi kung basa kasi yan ang feeds ninyo, and once may pagkakataon na hindi talaga yan daily na napakagana ng pagkain ng mga baboy, may mga panahon na balik-balikan nila yung feeds kasi hindi nila maubos ng isang setup, isang bagsakan dyan. Hindi nila maubos. So kung wet feeding kasi, ang dami ko ng experience dyan na langawin, no? Mga ilang oras na hindi makain nila, matamak-tamakan, maihian and all. So masayang. So mapanisan tayo and mahal yung feeds. So ginagawa ko ngayon is talagang dry lang talaga. Anyway, mayroon naman tayong tubig na 24/7 para sa kanila din. Maganda pa rin yan, dry, kasi kung hindi nila maubos yan, kahit ilang oras pa yan, no, na balik-balikan nila, walang masayang. Hindi tayo mag-aksaya at magtapon ng feeds kung ganun, kasi dry. So makain pa rin nila kahit kailan nila gusto. So yun yung pinaka ko na rason, though sabihin ng iba napaka naman ang rason na yan, pero mga kabagis, okay lang din naman yan, kasi nga depende na rin yan sa kung saan sanay ang baboy, no? Kung sanay ang baboy ninyo sa basa, then wala kayong problemang napanisan kayo dyan or nagtapon kayo kasi hindi naubos. Kung araw-araw naman ubos nila, no, kahit basa yan, and sabihin nating matagal na hindi nila maubos, balik-balikan nila, kahit basa inuubos pa rin, then go for it. Go for wet feeding. Wala tayong problema dyan. Pero kung yun nga na hindi nila ubusin, magtapon tayo kasi talagang sinisimot-simot na lang nila, well, sayang yung feeds kung ganun. And then update lang pala tayo, no, ngayon ang feeds pala dito, kasi may nagtatanong mga presyohan ng mga feeds natin. Yung starter na sako, pumapalo siya ng 1,700 ng Pilmico. At saka yung Growix 1 naman is nasa 1,640. Tama ba? 1,640. And then yung Growix 2 nasa 1,590.
Ganun yung presyo, napakamahal. Mahal, kaya para sa akin talagang walang rason na mag-aksaya ng feeds kung talagang kailangan ipaubos lahat, no, yung mga pakain natin na feeds. Gawin natin mga kabagis kasi sayang. And never, kung parang kung kailangan mga kabagis, no, mabisaya na ako, kung 10, 20 yung baboy na lagaan natin na fatteners, and then kailangang mag-stock ng maraming feeds, ang advice ko lang dyan, do it in a way na hindi aabot ng 2 months, at least mga 1 month na stocks, ubos na. Then stocks na naman ng for 1 month. Hindi yung mag-stocks ka from pre-starter, starter hanggang grower finisher na mga 3 to 4 months. Ganun yung tagal ng stocks ng feed. Sayang. Kasi kahit hindi yan mabasa, dahil may mga panahon na malamig, no, may fog, pasukin pa rin yan ng amag, mga kabagi. So sayang din yung ating feeds kung ganun. So mag-stocks tayo ng at least 1 month. Pinakamahaba na siguro yung 1 month, kasi may nagtatanong din kung ideal, ano ba yung mga ideal na number of months or days pwede tayong mag-stocks ng mga feeds. Ganun, mga 1 month, pinakamahaba na yan para sa akin. And also, yung update din dito mga kabagis regarding sa live weight. Yung live weight dito, hindi ko lang alam kung reasonable ba. Ang live weight nila ngayon is 180, 170. And then yung kuha naman nila sa rasyon, yung karkas, is 220. Yung update dito sa amin, kasi may mga nagtatanong din na mga update sa mga ganyan. So hopefully hindi yan bumababa at aakyat pa yan mga kabagis, kasi nga we're hoping na by April or ma-release natin tong dalawa natin. And so yun lang, no, kailangan natin na i-make sure mga kabagis na walang sayang at walang maaksayang feeds, kasi napakamahal. So pakainin ko muna to kasi malinis na. Yung mayroon pa silang isa pa, kasi magbibigay ako ng pakain mga kabagis, hindi yung buo. So dalawa muna, isa muna, tapos yung panghuli. Yan. Yan yung panghuli. Panglas na nila. So ganyan ako mga kabagis sa feeds, no, as much as possible yung sinop na sinop, yung walang tira. Walang sayang, kasi doon din tayo doon tayo madali or malugi sa ganyan na setup na kada araw-araw mayroon tayong walisin. Kahit konti lang yan, sabihin natin isang ganito lang yung tira, or tapos araw-araw i-combine mo yan, aabot din yan ng 10 kilo, lalo na't marami. For example, no, 20 pieces, kasi naalala ko yung 20 piece, 12 or 13 pieces dito. Mayroon talagang days na maaksayahan ako ng, or mapanisan ako ng feeds, kasi nga ang ginagawa ko before, bultuhan yung paglagay talaga, yung kung ano yung konsumo nila that meal. For example, yung 10 kilo, talagang lagay lahat 10 kilo. Hindi pala pwede, o hindi pala ganun dapat. For example, kung 10 kilo yung maubos nila sa isang kainan, tapos marami, no, pwede hatiin mo muna 5 kilo. Then ipaubos mo muna yung sinop na sinop talaga. Then after mga masinop na yan, ubos na, then lagay na naman yung another 5 kilos para matakam yung mga baboy at maiwasan natin yung anong sa Bisaya kasi malato, yung maumay. Iwasan natin yung maumay yung baboy natin mga kabagis, kasi
Imagine mo 3 times a day kumakain yan, tapos bagsakan mo ng maraming feeds dyan. So kung ano yung konsumo nila, hatiin nyo lang muna yun. Katulad dito, hinati ko, konti-konti kong paglagay, pero ganun pa rin karami yung ubusin nila sa isang kainan. Hindi lang ilagay lahat kasi dyan tayo madali makabis. Tip ko lang to na useful talaga, na it will save you a lot of money sa feeds ninyo. Yung paglagay dyan, hindi isang bagsakan. Dapat konti lang tayo. 20 pieces man yan na fatteners, 10. Alam niyo kung alam niyo kung ilang kilo yung kaya nilang ubusin. Then ilagay nyo lang yung pakonti-konti hanggang maubos yung dami ng kilo na ubusin nila. Ganun dapat mga kabagis. Yan. Alright. So thank you so much.